ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga ikala, mayong adlaw ka natutan og welcome diri sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga ikala. Yes, mga ikala, kamusta? Kamusta mong tanan diha karong panahon na? Well, mga igala, kamusta to mga trabahante diya ang padulong na mo uli sa ilahang mga panimalay? At of course, ato mga estudyante, no? Itong mga estudyante, kumusta? Okay pa ba ta diha? Wala na ba mo na stress? Bito, isa tinulang mga igala, no? Mo gini unang stress yun sa mga tao, sa mga bata, karon kaning silang pag-eskwela. Pero ay kabala ka, kinig managko na mo, sama na mo, no? Nagko ang tiyan. Ining mahimo na mong adult, diha ninyo ma-realize nga mas daghan pang stress sa kinabuhi. Di lang kay kana, no? Di lang kay pag-eskwela. So na kay mayon ko araram so na eskwela naman ako ang una-una eh. Unless ka mga working student, no? Tupro ka mga kuan mga igala to mga naapay mamagpapa nga nag-andam pa sa inyo pag-eskwela. Sus. Kalamit na nang kinabuhi kay eskwela ra kini mo kuno, no? Labaw na katong mga mamagpapa nga dili kabalo mo kano, dili ma-pressure sila mga anak. Basta kay makapasar lang, no? Dili ma-pressure nga dapat honor ka. No? Dapat honor ka. Kay remember ko kay Sir Arnel Real ato sa mga igala, no? Ang teacher sa sa Mapet tong high school pa ko bago to nag-retire si Sir. Siyang anak siya to nga, Mr. Feniquito, what's your distinction or recognition for this graduation? Sir, I am just mentioned but not honorable. It is better to be honorable but mentioned. Sir, I really like, no, to be mentioned, especially special mention. Special mention kaya binugoy di ay nalang mga igalo. Makamiss yun mag-eskwela high school gud mga katambayan dyan, no? Pero sa mo pa na wala pa mi senior high school, no? So, paabot og kali, mo na, pag edad og mag-graduate, 17, itong mga kuhan ako, kay 19 naman na taon nag-college ata, mga igala. Marami po senior high school.
Kay sige mo kukuan, sige man tao umo lagi na. Aminin natin, bulakbol po tatong high school po mga igala mo na nga nabiyaan. No, yan. Ka-graduate 25 na. So mo na ang kuan at least nagyapo ko diri karon no. Pero sa tinuod lang lami kayo na nagi kay ginikan nga paskwela na si mo tapos wala pag pressure. Igon lang ikaw mo eskwela. No? Eskwela lang gid ka. No, tama na. Eskwela lang gid ka. Dili ka mo study ka, no? Naibanda tambay pa. Kalamay ana. Right, mga igala ay makamingaw mo eskwela mga igala. Last time man eskwela ko tong nagwelag trabaho na ko, sakit naman sa ulo eh. Try ko na basta. Labad sa ulo mga igala no. Sa una po tapos kuan po to sa una po no. May iskutan na makuanan na ako sa unang mga igala. Sa una sa Santa Ana National High School kuan no kanang Sales kanang kuan karon mga mo na atang main campus kanang sa Sales mga igala. Sa unang mga igala bubo kay kanang kuan siya dili kay siya dili siya pares kang elevated. Sa una man gud mga igala umubo pa kay na siya tapos kana pag magulan bahaon gyud ang lugara. Pag magbaha na diha, well automatic suspended ang klase ana. Pag mo labi na kanang kay andod gabi man gud sa ang klase gud no. Kay shifting mo na. Mo na sila unang mga nag-shifting mga igala. So kuha na sila daghan o kuadra no nga mag-suspend yun ang klase. So depende na sa eskwela kung mag-suspend no kung wala mga estudyante, mas stranded na. Opo na sa tong I think kung wala ko nagkamali sa atong college ko sa USEP sa una kay nakatry po sa una tawon no nga nabtan mig ulan. Tapos grabe ng baha. Grabe naging baha so napaabot mi dito sus dugay kay ko niya. Kablo na kan sa obrero. Nga sa obrero gid mga igala nga dali na kay nabahaon. Well, share na ako mga experience na itong estudyante. Dali na kay bahaon na siya mga igala. Mo na pababaha. Okay, taas kay mo na mga igala nga pag 8 o'clock sa una or 7 kung kusog ng ulan, automatic suspended na ang klase. Even sa Ateneo sa una, kanang dili pa na mao ng kanang hasinto sa una. Pag pag mag-ulan, na sila kanang ginabutang nila nga kahoy para latayanan. Mag-ambak mo na siya sa una diha. No? So, ana mga kahimtang sa ulo karon kay magyaw-yaw na kung dili mo declare si LGU og kining kuan. LGU gilang awayon. Mayor, ano na? Ano na, Mayor? Bitaw mga igala. Mayor, ano kaya man mo mag-declare, Mayor, ay pabaya ako nakabuhat og assignment, no? At least okay na lang mangayog class suspension, magpa-declare og class suspension kaysa mang bomb threat og eskwelahan. Kana mao gani mas ambot ngano diskarte labi nating exam. Hay na lang. Bitaw mga igala ay dinita sa to isgutanan mga igala no kay namon gyud proposal karon mga igala no. Ang ato ang Education Secretary nga si Education Secretary Sani Angara mga igala no with regards sa kaning himuon ng trimestral ang mga grading period sa basic education no okay magna sila nakita dito nga una mas taas siya og kaning kuano mas taas og kaning panahon ang mga estudyante no nga makatuon no and maka-prepare pod ang ato ang mga magtutudlo mo to base ako nabasahan ha and then there are activities manggod mga igala pod no sa to eskwelahan karon level unlike sa katong 4 grading period mga igala no, first grading, second grading, third grading, fourth grading. Kuan, murag mag-cramming. Mo to siya, murag mag-cramming ba. So, yung lahat kayo na mag-cram na, pati teacher, magdali-dali lang po buhat og test questions niya. Dapat ba other, kuan ba si teacher ba ya? No, so, mo na ang kuan nila karon proposal, no? And then, there are also, speaking of baha-baha, ulan-ulan, dapat mga class suspensions parts because of, especially sa Davao region karon
mo lagi na awayon na ang local governments, mayor kay dugay kay mag-declare og kanang class suspension lalo sa eskwelahan, class suspension. No niya kung mag-declare na class suspension po, matingala ba uy, niinit man. Oh, well, prevention man daw na pero kasi ano pa naman, mag-ulan, magyapon mo, eskwela may ulan sa nakainom daw ko, eskwela may ulan, unless kung bahaon mi. Kung bahaon mi ang lugar, sa una may kala, mag-ulan diri sa una, bahaon mi dala sa una sa may Magallanes. O di ko mo, di ko eskwela kay baha man. Pero na may napay pa nga pamaagi ang mga ginikanan na para sa mama. Dili ka mo absent. No? Kay baha. Kargahon ka. O so mo po na may kalanong nga i-feel po tong mga kung ano nga mga class suspension. So mo na ko ang base sa ako nabasahan nga sa mga balita. So anyways, may gala, alang sa dugang pagpatinaw ani nga proposal sa ato ang pagkambyo from 4 grading period mihimulang 3 grading period mga igala mo na ang trimestral period mga igala no. So anyways mga igala di na ta maglangan no ato ng paminaw no ang explanation no sa atong ang tigpamaba sa atong Department of Education Davao Region nga si Sir Dodong or Sir Janielito Atilio. Paminaw na to. Diri sa tuwa sir no, especially sa tuang mga sa tuang mga taga Davao no with regards aning shift ninyo to trimestral from quarterly. Thank you, Professor. Professor sa kanang K-pop. Man, thank you man. First and foremost is proposal pa lang ni. So dili pa gimisingan nga kanang final and official. And we do not the secretary himself has confirmed that he is actually proposing this. And I would like to surmise that the proposal is being directed to the president of the country. Ana mala. Then there is already a design to that. So di pagyud namo masulti kung pinal na bagyod na siya o kanusa na siya mapinal na siya once approved sa ipadangatan sa proposal. But the secretary himself is saying that this will be a great help to the teaching learning efforts of the country because somehow this will provide enough space and latitude sa teaching, sa pagkat-on, niya na ay mga tanggalon ng mga activities. There's a more na dito sa paningkamot ng makat-on, matudloan ng bata. So trimester ni siya, dili ni siya mo guba sa number of calendar days because the number of days is actually demanded by a law na dapat dili mi mo baba sa 200 o dili mi mo lampas sa 220 kaadlaw sa amo ang pagtudlo. Dili na maapektuhan. In fact, pag mag-trimester na o may tabugin ni siya, kada semestre na specific number of days. Dili mo lampas o more or less 70. No? And then number 2, dili madaot ani ang curriculum. Wala baguhon. Ikatulo, dili pod maapektuhan ang mga subjects. It's just the same thing. Ang design actually is gi-expand lang siya para dili guot para sa tanan. Nay enough breathing space o elbow room para sa pagtudlo. So pasabot ba ni sir is ang kaning trimester is mura ni ang period of assessment para sa mga estudyante? Na parte siya, no? Na siya design mahatagan tong assessment period, pagtudlo yun. To be very honest, dili pa siya officially communicated yun sa mga teachers. Kaya naging proposal pa man siya. This will only become official once approved. And then, under our usual procedure, there is a DepEd order to this effect. Ya dito pa ilatag kung unsaon siya pag-hanay o pagplastar o pag-implementa sa matag magtutudlo sa matag classroom. Gipaniguro nga kung mahitabo na ni siya, this will be beneficial to the teachers
and beneficial to the children. Pero paunsa siya may mong beneficial, sir? Katong gingon ka ganina, mas matutukan tong pagtuon, mas dako ilang panahon, and then mas adunay time allotment for remediation as compared sa pagkakaroon. Doon naman siya. Pero kung hasa-hasa nimo, tanggalon nimo tong mga gingon ni Secretary na mga aktibidades ng pangtanggalon, dako siya tabang. Di pa namo ginusulti yung nitty-gritty because the design is quite general. And then second, we will only come to know with respect to the specifics once number one, maprobahan, number two, mugawas na tong nakahanay gayud nga proseso. Trimestral, kung malang ba? Trimester school operations or calendar, something like that. First grading, third gradings lang, wala na report. Pero sir, So, prepare na sa teacher, kuha na lang siya. tulo ka per grade. Tulog ka, grading period. yes, tulog ka grading systems. Pero sir, And then, of course, there's going to be a tweaking sa grado. clarify lang po na ako sir, no, kinamo ginagawas ng mga posts pod good na murag mo po diri ang adjustment. It's because during school years naginay na yung mga ginahimo nga holidays and class suspensions. Labaw na karon. Nga di ta kabalo kano sa moabot ang bagyo, no? Oo. Mga lihok sa yuta, earthquakes, landslides. So, actually, and honestly, the condition of the world is actually affecting So mo di sa mga teaching consideration. learning process. Isa na sa mga rason nga nung kinahanglan din siyang tagaan og panahon, because we really cannot just sit down and look at things nga okay lang. We really have to respond to the demands of the times. And isa din nga problema lagi, kining nagsigi class suspensions because naay daot sa panahon. O ba ni ginahulat sa mga estudyante? Ang kasagaran po, manawagan po ta sa mga local chief executives na to, local government units na kining pag-declare bitaw class suspension, atong panahon po mayo, kay usahay, pag-declare na to musigang adlaw. Hindi gusto ko mga parents sir, kaya ang ubang LGU, pinagpan na, declare Sige. na. Actually, namin kami problema din ha kay medyo wala pa confirm nga kahintang mag-ulan-ulan lang nada yung declaration ng uban. Hasta ang barangay mag-declare. So it's actually affecting our teaching learning, no? Although ako nagrespeto because they are the ones who are aware o kabalo sa kahintang sa ilang palibot, they have all the resources. Problem is kung simpleng ulan lang, marag nabatasan na nga di naman nulo ng mga bata mo na ning after effect. Di naman nulo ng bata kay mag-declare na pugoy klase. Simpleng ulan lang, taligsik lang, kuha na. Ang effect, even if there's no suspension by the LGUs, ang epekto karon ani is ang mga bata mismo o ginikanan magingon nga ay na magpanulod kay mag-suspend na daw affected kayo. And then sir, there are confusions also to the teachers, sir, kung unsa daw ni pag-implement Ano sa? kaning trimestral na period kuan ninyo calendar. Ikaw, asa ka? Trimester o sa declaration? Apart man siya, di ba? Apart. Wala ba lagi? Dili pa na ito masultig unsay kwa na ni padulngan, not unless there is already that guideline nga ipahiluna sa atong ipagawas once approved kaubang mando. Okay. And So, mo to mga igala, no? Ang pahayag o explanation ni Kuan mga igala ni sa tigpamaba sa Department of Education Davao Region nga si Sir Jenilito Dodong Atilio mga igala. So, mo tulo yang gipasabot no about anak proposal pa lang gid siya. No, pero iya pa lang daw nang gi-propose nga to sa Pangulo, no, sa to kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga igala. So, kung i-approve, di pa na-implement. But right now, dili pa na siya ikuan, no? Pero mo lang ito, the importance, no? Na gusto lang yun, kuan siya mga igala, no? It could be beneficial to the, kuan, no? Based sa katunggi kuan ni Sir Dodong,
No, nga beneficial sa teaching and sa learners sa teachers and sa learners mga higala no kay na ample time, pwede mahabol no tapos napay time for remediation for any lapses mga higala like hindi ka ba lumabasa, ma-remediate especially sa mga elementary no. Tayo matingala ko ng mga higala karon no nga sa unang panahon mga higala wala mi internet o kami nag-kinder kami I don't know. I think there's already a problem mga higala no sa system tong niagi pero ambot lang kay mag-eager kay ang mga kuano kay murag so nang panahon man gud ako tong kami pa mga bata pa kinder wala pa dili pa mandatory ang kindergarten so nang mga higala no nga ang priority sa mga kuan sa mga ginikanan is dapat imong anak kabalo mo basa o kabalo mo ihap basic arithmetic mo na ang kuano ang ginagawa. So sa ato pa mga higala nanay mga learning materials no ang ginabaligya sa una cassette tape pa to cassette tape tapos na libro mo to mo sunod-sunuron tapos maminaw ka dito nagsugod akong pagiging auditory learner auditory maminaw ko una bago ko mutan og visual dili ko anak ka visual mga higala auditory ko sa una I don't know until now pero auditory ko mga higala dili although medyo above average ako ang reading comprehension medyo above sige average ako ang reading comprehension I can understand no pero mas kuan ko kung makapaminaw ko ang ana so mao to nga murag kami tanan kabalom or basi ako lang nalagi kay lahi-lahi baya ang kwan sa mga bata ang learning techniques no learning experience no learning techniques mga kwan paano sila maka-learn po no but say maybe ambot sa mong panahon dili pa siguro to kay gamay pa man ang population but right now I can bang lahi sa unhog sa karon sa una wala internet kami mo so ano po wala po milingaw sa kay di mo pwede magtambay computer room sa library ra gid mi sa library kasi tanan nato mga visuals sa pangatawa so kabalo mo ba lagi mga mga words nga nanay pagka French nga lisod kay basakon like an buffet ang pasa na buffet kudeta abi na spelling kudeta kay Kudeta coup man din coup data di ba? So anyways, hopefully kaning trimestral mga higala if ma-push, if ma-implement within the school next year or the other year mag-improve ang ang mga learning sa tuang ato ang mga estudyante. Anyways, mga higala, balik ka man lang sa importanteng painumdum ni atong sibianan. Yes, mga higala, balik ka na dili sa ito panag-uban sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga higala. Yes, mga higala, no? Kumusta mo diha, no? Karong panahon na, no? I hope okay pa tayo, no? Sa mga nanguli, wapo to discussion ganyan about sa mga estudyante, trimester. Actually, mga higala, daghang ko gipang dream sa una tong estudyante pa ko since elementary, no? Kay tapulan kay kung sige kalate. Hantod karon na habit gid na kung sige kalate. No, elementary. And I am not proud of it. No. Kanang untahan na homeschooling or ayan, nakuha ng online class. No? And karon much kuha na no, within the reach na lang, pwede sa cellphone ka magklase. Di ba? Karon taganhag online class. So mo na mong ampay sa una. Well, naka-experience ko, naka-online class ko, kaya nag-eskwela man ko during pandemic. Nag-kwan ko. Nangita kong lingaw. Di man nilingaw, labad sa ulo man na ito. Ayun ako. Tapos, kana siya mga higala. Tapos, unsa pa ba ng kwan? Actually, ang kwan karon ang DepEd, nag-adjust. But I don't know what happened. Naringon ana ang kuan. So mo lang kita hopefully makuha na to ang kuan
to ang sistema mga higala, what is the real problem, and hopefully matugunan kung sa mga nakakulangan diha sa to mga public schools, no, aside from classrooms, no, o uban pa, di ba? Ay nako. Anyways, mga higala, usap po sa mga kwan mga higala gina-exploit mga higala no, sa to ang mga atong mga grupo mga higala ba no, nga iya sa mga or sympathizers sa New People's Army mga higala o NPA, no. Ilahan ni gina-exploit ning issue sa edukasyon mga higala mo nang daghang mga batan-on nga mo kuan dito mo saka, no. Yun na ipaglaban ang ating karapatan dito sa ating char. Diba? Ano may kaanak ng mga kuan? Kung singgit. No to tuition fee hike! No? Tapos, no to tuition fee hike. Mapalit, no to militarization! Labanan ang berdugong! Sa panahon kay Aquino, US Aquino, mga to sa una. US Aquino na abtanaw ka. High school pa katong katong panahon ni former PGMA mga higala. So, mo to kay former President Pinoy mga higala. Mo to kung mga nakuanan no sa suban. Tara mag-fact-finding mission ta. Adto ta dito sa kuan. Adto sa kini unsa ni Bukid. Tapos explain na yan dito. Char. Pamita mga higala, wala ang panatulog. Sa unang mga higala, ang Davao Region, especially pumabukay yung Pakibato, Santo Tomas, Talaingod, New Bataan, no? May daghang kayo nagbagka ang NPA dala sa unang mga higala, New People's Army. Karon mga higala, wala, mingaw na sila. Diba? So yung anak na lang yun, no? Tapos yun naman sa kaka-penetrate na diri. Kay ang dating supporter nila nun, himo man lang kalaban. Ay dakka. Bitaw ay gala ato sayron mga higala kung kumusta nga to ang kuan din no, ato ang seguridad din napatay threat sa ato ang mga insurgents no, nababay mga New People's Army dinhi o ginaunsa pa karon no, ginaunsa ang usang ginabuhat karon sa tuang 10th Infantry Division para ma-sustain nga mahimo ang pagiging insurgency free sa tibuok Davao Region or even sa ilang ubang kining kuno even sa ubang mga lugar nila mga higala no nga sakop no kanila ginatawag nila nga area of responsibility mga higala kabahin aning kuno pagkuan sa NPA mo daghang kito last na kong sakaw NPA camp mga guys dito sa Sibagat siguro to o na nakuha to diri sa Radyo Pilipinas nga murag ako nagibinawangan ako ang dating station manager ato diri mga higala kag Mampeng ligtas po kami nakauwi. Wag signal ditong Bukira to. No, layo gid kay to mga higala sa tinuod layo kay may signal. Ay naka. Anyways, may higala ato paminaw no ang sitwasyon sa seguridad diri sa Davao Region o sa ubang lugar nga sakop sa 10th Infantry Division pinaagi sa ilahang Public Affairs Office Chief sa 10th ID nga si Major Ruben Gadot. No? Paminaw na to. Communist terrorist groups kay wala man tay local terrorist group sa area nagpabilin gihapon nga zero activity sa ilaha, no? So clear man ta nga ang communist terrorist groups is wala nag-active NPA units diri sa ato ang area of responsibility sa 10ID. So basically wala pud tay mga activities no nga gikan sa ilaha. Although natay mga monitoring gihapon pag-abot sa mga white area no mga underground mass organizations diri sa syudad no sa Davao no mga natay mga monitoring ana then also nagpadayon ng ato ang pag-engage, pag-identify, pag-locate o kanang cooptation o pag-contribute sa transformation no sa ato ang mga former rebels lalo na ang mga laylo no last month lang dili layo is na 92 ka former rebels nga mga laylo ang nagsurrender sa Talaingod and gahapon
Nadungagan ni siya og 101 na pod ka former rebels nga formally present sa province sa Davao Oriental, particularly sa Mati City na himo ang activity. Kung asa tulo ang surrenderi gikan pud sa ato ang PNP counterpart sa Police Provincial Office sa Davao Oriental, and 98 sa ato ang 66 Infantry Battalion ug 67th Infantry Battalion under sa ato ang 101st Infantry Brigade. So 101 na pud ka laylo former rebels ang nag-surrender, mass surrender with 42 firearms. So totaling from January natay 201 na gyud no ka CTG personalities ang nag-surrender with 77 assorted firearms. So dili lang ta ma-confuse ani no nga sa isgutan ng peace and order wala tay threat sa ato ang area mismo diri sa atong lugar, no, walay active NPA units diri. Kaning mga surrenderies, mga laylo na ni sila, sa una pa ni sila, dili na ni sila active, nagtago-tago lang, wala siya nag-formally surface sa ato ang gobyerno. So ginabuhat nato ni para of course ma-avail nila ang programa sa ECLIP or Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ang amnesty program kung na sila yung mga kaso para ma-ensure nato ang deradicalization nila, no, ma-reorient ang ilahang mga ideological beliefs sa una, kay mao na ang threat sa tuwa karon kung namay mo attempt og balik diri mag-organize, sila ang mga target una kay naa sila yung mga initial nga mga doktrina nga na impart sa ila katong active pa sila. So mo lang na siya, ma'am. Good morning. Part, ma'am, no, sa ato ang campaign since nanata karon sa Comprehensive Archipelagic Defense Operation or CADO, no, pero minato ni gina explain permi nga para dili ninyo matanawan ang ato ang 10ID nga nalang sa internal security operation, which is the question, the insurgency free status of the Davao region and the neighboring provinces and municipalities. So sa CADO, isa lang ang ISO, ang Internal Security Operation. We also have the External Security Operation. So sa hisgutan ng Internal Security Operation relating to the sustaining, no, ang ato ang nakabutan nga insurgency free, dagan ni siya actually, ma'am, og ano, no, mga lines of operations and lines of efforts na to. But basically naka-anchor gid ni siya sa ato ang mekanismo sa LCAC. No, kung asa clustered member lang ang ato ang security sector under sa pledge, no, Peace, Law Enforcement and Development Support Operation. So naapay other 11 clusters ang LCAC kung asa directly contributing sa pag-sustain sa insurgency free. No, dili siya sa purview lang sa military ang pag-maintain sa insurgency free. 12 clusters ni siya sa LCAC. O LCAC, isa lang po sa tanang mekanismo, but it all mostly covers na po kay whole of nation approach siya under EO70. No? So, specifically speaking, sa amuang task, no, sa ato ang under sa pledge cluster is, of course, i-ensure nga wala gyud mabilin ng potential threat. And in this case, sa ato karon wala tay threat sa armed threat groups, sa armed component. Because speaking of Southern Mindanao Regional Committee or Regional Committee sa isa ka CPP-NPA, NDF nga mga organizations, nana siya armed, nana siya mga legal, no, struggle nga naga underground. Kung asa dugay naman naga-recruit, naga-organize, and then maka-reproduce na pod. So threat gyapon siya. So sa guidance sa ato ang commander, no, nga Major General Alvin Luzon, is to ensure first nga ma-eradicate na nga threat, which is ang ato ang white area, no, mga CPP members nga naga-operate diri sa urban areas, no, particular na gining regional committee sa towns and cities nila under sa SMRC, no. And also aside sa kanang nga threat, pag ma-eradicate na, dito na mag-fall ang katong uban nga mga sustainment activities na nadira ang ato ang mobile community support sustainment teams, mga grupo sa sundalo nagatuyok-tuyok yapon sa bukid para ma-ensure ang
ganon sa ato ang Integrated Territorial Defense System. Sa Integrated Territorial Defense System, ginaisa-isa na ko nag-explain no, kay dili magod sayon ang pangutanan ni ma'am. Nga paunsa mag-maintain nga insurgency free, dagan siya factor. Ang exploitable issues ug ang threat itself. Sa threat itself, daghantag mga measures katong sa white area. And then, ang mga silingan pa nato nga, napatay mga NPA gihapon sa atong silingan, ang North Central Mindanao Regional Committee o Northeastern Mindanao Regional Committee. Di ba? Bago lang gani sila na-encounter. Grabe na lang doon lang kayo na sa Davao Region, no? So, ginabantayan po nato ng mga boundaries nila. Natay mga deterrence, natay mga activities dira nga plainly military o plainly under the mechanism sa LCAC. So, naamo nang natay mga outreach program, natay mga delivery of basic services, apil gihapon ta na. Kay para mas mapakusog pa nato ang psychological o physical barrier. Physical barrier ang military, ang police. Psychological barrier is the state of being nga dili na sila basta-basta maradicalize. So paunsa nimo dili maradicalize ang isa ka tao kung member siya dito sa matong ginatawag nga vulnerable communities. Kumbaga gamay tuslok lang nimo muhilak dayon kay or gamay lang nimong agitation, ma-recruit na dayon nimo. So to address that, kinahanglan ma-establish na to ang psychological barrier, which is dapat kompleto sila kanang awareness campaign, then ang mga socio-economic issues or needs nila ma-provide na to para muyawi namay mo mahungong na po sa ila dili na tinuod kay namay serbisyo makita man namo nya safety man mo. So ana ma'am nga mga butang ang ato ang pipila sa akong ma-explain dali sa inyo sa ma-maintain ng insurgency. So mo to mga igala no, ang pahayag ni Major Ruben Calot, ang Public Affairs Office Chief no sa 10th Infantry Division mga igala no. So fully mga igala no, wala jud makabalik mga igala kay para lahi na pod no ang ato ang bantayan mga igala no. Well, kapoy kayo tong kapoy kay ng panahon ng mga igala ba nga ultimo mga civilian no, tugkanog ka ng usani. Ang wala na, gini-trauma gina mga nagpuyo dira sa una sa kutang pakibato mga igala. No? O magpuyo sa una dira sa talaingod, nagpuyo dira sa una sa kuan, di ba? Matugkan yung trauma gin mga igala no, mahadlok, malibat-lubatan, kung makadungog na, tapos magsigig buto-buto. Even dira sa una sa may kalinan mga igala nga area, even diya sa una sa takunan area mga igala. Di ba? Nga bisag ka ng utong tutok na ay binakbakay mga igala. Nako. Well, wala man na ginabawal sa tong konstitusyon na mo kwanta no ang bawal ang mo unsa to ang pagtuo, di ba? Pero dito lang ta sa kanang kwan mga igala pagbuhat og armas di kana di gina pwede. No? Di gina pwede mga igala. Alam mo kwan ka, mugunit kag mo, di mugunit. Magbitbit na kag armas. No, para tungod lang ana imong ginatuohan do nga revolusyon. Ay nako. Daghang kinabuhi ang nakuan no. Anyways, may galawan tayo yung oras sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako yung Armando Finiquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sa daghang salamat ug may adlaw musulod na ang Radyo Pilipinas News Update.